through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are gone.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God.
Amen. Amen. Good morning po sa lahat ng magandang umaga din po sa lahat ng mga nasa Google, maging sa FB Live, at sa mga papagising pa lang upang makapaginig ng devotion natin. Pero bago ang lahat, invite ko muna ang aking mga kasamahan dito sa studio na mag-greet sa inyo ng magandang umaga. Amen. Isang napakagandang umaga at malamig po rito kasi umuulan. Kaya andito yung 4 hanggang plus 3, 7 kaming mapagmahal na ina. Na muli, gagamitin ng Panginoon para i-share po namin yung pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Yun lang po. To God be the glory. Mama Irene. Amen. Sister Irene. Yung bag nga bigat kada kayo amin. Akabsat. Ito'y Kailocanohan at dyan sa Kabisayaan. Maayong buntag sa inyong tanan. At dyan sa Kabikulan, Diyos maray na aga sa indong gabos. At dito sa Tagalogan, magandang umaga sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nanonood na dyan, na gising na mga nanay, stay lang po. Amen. Isang Sister Benny. magandang umaga po, malamig na umaga sa lahat. At kami po ay nag-aanyayang muli na makinig ng devotion. Lalong-lalo na po sa mga nanay na mapagmahal. Salamat po at huwag nyo kaming iiwanan. Amen. Sunod, batiin po natin yung mga nasa FB Live, mga maagang gumising tulad namin, lalo lang si Ma'am Beth. Galing pa sa malayo, hindi po siya na late. Hindi ko alam kung ano oras siya nag-antay ng taxi. Kaya yung mga nasa bahay, Sister Heidi, good morning. At siya ang mag-ina, si Sister Rolyn, Sanet, good morning. Ayan, ulit, si Sister Agapita, good morning. Sister Benita, taga saan kaya to? Sister Joyce, at si Sir Digno, na parati yan na nauuna din na nasa FB Live from Pangasinan. Good morning. Sister Myra, good morning. Kumusta ka daw? Sabi Sister Cyril. Sister Cherry Abalos, good morning. At si Cherry, magkasunod Castro. Taga saan din kaya si Ma'am Cherry Castro? At ayan, Sister Julian, good morning. Ayan, may isang binata, si Philip. Ayan, kailan ka daw darating dito, si Brad Philip. Ayan, Sister Mary Rose, good morning. Dolnuan from Felix Tobo. Ito yung mga maliliit na batang alaga ni Sister Cyril. Kumusta daw kayo? Good morning. Asan ka kaya? Nasa Thailand pa rin or nasa Ifugao na? Sister Krisha, good morning. At si Ma'am Emilia. Ayan, Sister Christy, saan ka na? Nakarating ka na ba? Ayan, good morning. Si Sister Jamaica, taga saan kaya to? Good morning. Enjoy watching. Ayan, si Lakay ni Ma'am Beth. Sir Juni, good morning po. Ayan, saka ang ating mahal na pastor, good morning po. Nung oras kami dumating, 1:30. Ayan, gising na po si Pastor from Ilocos. Kaya tayo dyan, gising-gising na po. Ma'am Ria Lagadan. Yun lang po yung nandito po. Kaya enjoy po natin ang panonood po natin ng mapagmahal na ina. Good morning. Sister Emilia, good morning. Nandiyan. As usual, siya yung laging Good morning, Sir Emilia. Okay. So far, marami naman na nakapag-attend. Marami kang na-mentions na. Okay. Ang topic na naman natin, katulad last week, ito about soul winning sa discipleship. Na i-explain naman na sa atin, di ba, kung ano ang soul winning at na-explain na rin sa atin kung ano ang discipleship. Sabi nga ang isang Kristiyano, ito ay gawin natin ganun na lang ang isang bawat Kristiyano, dapat nandun yung pagpapahalaga niya sa bawat kaluluwa, na lalo-lalo sa mga nangangailangan ng salita ng Panginoong Diyos.
Sabi sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Actually, ang Panginoong Diyos bumaba sa langit, sa lupa. Unang-una dahil para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya ganun lang napaka-importante nung sa panahon pa ni Jesus Christ, nandito pa siya sa mundo. Mismo siya ang nagmi-minister na sa mga tao, nagdi-disciple na siya upang ipahayag at upang yun nga nang ipakilala niya yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos at para ipaalam niya sa mga sangkatauhan yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos at yung kanyang mission kung bakit siya bumaba sa lupa. Kung ang walang Panginoon Kristo na tunay ang pag-ibig niya sa atin, nang isipin na lang natin yung dagat-dagatang apoy, lahat magsasuffer doon. Pero sa dakilang pagmamahal ng Panginoong Diyos, nang tayo binigyan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. At sinabi nga dito, bilang isang Kristiyano, nang kinakailangan nandoon na napaka-importante sa atin kung anong soul winning. Kailangan kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi mo winawala yun sa sarili mo, na nandoon dapat yung eagerness mo ba, nandoon yung burden mo sa mga kaluluwa na papunta sa apoy ng impyerno. Kung ikaw lang ang magsusolwin, lalo na kung dyan sa part ng Burnham, lalo ng mga kabataan, karamihan ng mga kabataan ang masisharean mo doon, nakakalungkot kasi mismo sila hindi na nila alam ang Panginoon Kristo. Para sa kanila ay, sabi nga sa ibang country, para na lang soft drinks, di ba? Ganon din ang turing nila sa Panginoong Diyos. Hindi nila pinapahalagahan yung ginawa ng Panginoon Kristo para sa mga tao upang magkaroon ng tunay na kaligtasan. So, short lang kasi meron tayong ipi-play na record ng galing sa mga Mothers Day ng Ilocos. At alam ko mga 30 minutes yata yun, yung record na yun. So, nang sabi nga, bakit ano yung primary reason bakit kailangan natin mag-soul win? Kasi unang-una sabi nga bilang isang Kristiyano, ito yung heartbeat. Ito yung heartbeat ng mismo ng Panginoong Kristo. At ito din ang desire ng God the Father na tayo ay magpatuloy na gumawa para sa Panginoon, magpatuloy na ipakilala ang Panginoong Diyos. Lalo na sa panahong ito, marami na talaga, lalo ng sabi nga next generation natin, wala na silang pagpapahalaga sa Panginoong Diyos. So, nandito nga sabi nga dito ang primary business natin bilang isang Kristiyano ay i-spread ng yung great Great Commission na kailangan natin ito ay pahayag natin salita ng Panginoong Diyos, mag-disciple tayo, ituro natin ang salita ng Panginoon at evangelize natin ang mga tao. Kasi sabi nga dito ang Panginoong Diyos, siya ay dapat malaman natin yung reason ni Jesus Christ kung bakit siya bumaba sa lupa. Bumaba siya dito sa lupa, unang-una para sa kaligtasan natin upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ngayon tayo naman bilang Kristiyano na tinatawag bilang isang tumanggap sa Panginoong Diyos, responsibilidad din natin na mag-akay din ng kaluluwa at madala sa Panginoong Kristo. At yun ang ating primary reason kung bakit tayo kailangan mag-soul win, kung bakit tayo kailangan humayo, ipahayag ang salita ng Panginoong Diyos at ipanalangin sila na maging katulad natin. Katulad nga ng prayer ko sa mga area. Usapan nga lang namin kanina bago kami pumunta dito sa studio na sana merong katulad natin noon na ilang invite lang nandito na sa simbahan. Siya na yung nagbibihis, hindi mo na kailangan pang hintayin. Siya na mismo yung pupunta sa church para makarating dito sa church. Yun ang battle talaga nating bilang mga soul winner ngayon sa panahong ito na kahit balik-balikan mo na, kahit ano nang ginagawa mong pagsisikap para madala sila, marami at marami pa rin nagmamatigas. Hindi nila pina-prioritize. Hindi katulad natin doon na mabigat sa ating kalooban kapag hindi tayo nakarating na every service, di ba? Hindi natin pinagpapaliban ang Sunday, ano man gaano man kaimportante ang lakad natin, inuuna pa rin natin yung makarating tayo sa simbahan. Pero ngayon, ang panahon ngayon, marami na tayo binabalik-balikan natin, isang taon natin o mahigit pa sa isang taon na
bina-Bible study, pinapaliwanag sa kanila, pero andun pa rin sa kanila yung inuuna yung comfort. Inuuna yung mga personal reason. Kaya gano'n na nga lang panalangin ko sa area ko na sana ito yung family ng mga dinidisciple ko, dumating sa panahon sa kanila na sila na mismo na magbo-volunteer, na pupunta na talaga na hindi na kailangan sunduin mo, hindi mo na kailangan gisingin pa, na alam naman yung oras ng pagsimba, at na hindi mo na kinakailangan pang pilitin, kundi sila mismo na ang magkukusa, na nandun din ba yung excitement nila, na katulad natin noon na yung feeling natin na kung paano natin pinagkahandaan yung Sunday. So, yun lang po actually yung panalangin ko. Nang hindi muna ako mag-share yung about testimony kasi para magkaroon pa ng chance ang mga mothers sa studio para na makapagsalita bago yung i-play natin yung re-record nila sa Ilocos. Sister Irene? Amen. Thank you, Ma'am Beth. Ayan, tama po yun. Na ang panalangin na lang natin. Yan. Every time na tayo ay makakapag-win ng souls, ang magiging contribution natin, part natin sa buhay nila ay ipanalangin sila sapagkat ang Diyos ang nakakaalam na magkaroon sila ng conviction sa kanilang sarili na ganun talaga na kusa darating sa ating puso at isipan nyo. Ganun din yung nangyari sa amin na talagang yun yung nagpo-push sa amin, yung kung paano kami ini-invite. Talagang pinagtsatsagaan ay yun yung panalangin namin sa mga na-win namin na souls na binabalik-balikan na experience namin, tinataguan kami. Siguro nakakaya yung mukha namin na pabalik-balik doon na baka nagsasawa na sa mukha namin na ang dami nilang alibis kasi lumabas na yung pala doon lang pala no, sa loob. Bibigay yung number, tatawagan, hindi matawagan, yung pala nandito iniwan yung cellphone. Kaya grabe. Talagang ang ano lang natin magagawa ay panalangin. Ang Diyos pa rin talaga ang magdadagdag kung sino yung mailalapit natin sa Panginoon. Prayer lang talaga. Kaya ang gagawin natin ay sabi nga, therefore my beloved, 1 Corinthians 15:58, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Huwag tayong mapagod sapagkat yung ating ginagawa ay hindi mawawala ng kabuluhan. Yan. Meron po tayong hinihintay na reward balang araw. Amen. To God be the glory. Amen, Sister Irene. Nasubukan din namin yan ni Sister Benny kung naalala pa niya. Bagong-bago pa kami nasa taas. After ng lunch, nagsundo kami sa Maykias. Sabi nung yung binatil yung sinusundo namin, dito ang tuwa sana kami, magkakaroon kami bisita. Sabi, nagbibihis na po, sabi nung nanay. Tapos para mag-isang oras na kami naghihintay, wala. Ngayon pala, tumalo na sa bintana sa likod. Umalis na. Iniwanan na kami. Amen. Amen. So, si Sister Benny na, tapos si Sister Vicky ay naka-record. Kung sasalita ka pa, wala naka-record. Good morning pong muli sa ating lahat. At nako, napakaganda po ng ating topic na about soul winning. Marami po tayong maikukwento patungkol sa soul winning. At talaga po naman na magiging wise ka kapag ikaw ay nagwi-win ng kaluluwa. Kasi marami kang may encounter na mga kapilosopuhan or kagaya nga yun nga sabi nga ni Sister Beth yung aming sinusundo noon pa yon sa Akwan. At marami pong ganyan, marami pong mga nagtatago dahil ayaw nila talaga yung salita ng Diyos. Pero tayo po, binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon na para mag-soul winning. At marami pong mga hindrances talaga sa soul winning. Marami kang may encounter na kung ano-anong klase ng tao na ng diablo talaga. Kaya tayo, totoo nga po yung sabi ni Sister Beth na Sister Vicky na ay Sister Irene, sorry po, na
manalangin muna tayo. Yun po yung parating sinasabi ng ating pastor na ipanalangin na parate kung yung ating masosolwin. Sabi nga po dito na tayo nga po bilang isang soul winner ay 'di ba sabi dito sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Di po ba ang Panginoong Hesukristo po ang unang nagmahal sa atin? Talagang siya po yung ibinigay po niya yung buhay niya para po sa ating mga makasalanan. Siya po yung naipako sa krus para po sa sanlibutan. Yun po. Na sabi nga po dito na ang soul winning po talaga ay kayang baguhin ang buhay ng tao. Kaya bilang isang soul winner ay meron po tayong mga hindrances na ma-encounter nga po sa ating pagso-soul winning. Kung hahayaan po natin yung mga hindrances po na yon, ay hindi po tayo makawiwin na yung mahihiya tayo. Wag po nating pahintulutan sa ating sarili yung mahiya tayo at nawawala yung ating kalakasan, yung courage. Malawawala yun at kapag ginagawa natin yung o kaya sinasabi pa lang natin yung aanuhin ka na ng mga tao na yung ibablock ka na agad. Kaya kagaya nga kahapon, yung i-share ko lang yung unang-una kong nasharean kasi yun nga doon sa Quezon Hill. Kasi pagbaba namin na ganyan, nakita ko talaga yung matanda na nakangiti sa akin, kaya yung nilapitan ko. At sabi niya sa akin, I know you're a Christian. Sabi niya ganon. Yes ma'am, sabi ko ganon. Hanggang sa umano na nga ako doon. Tapos, ayan, isi-share ko na sa kanya yung salita ng Diyos. Sabi ko ganon. So, ma'am, kayo po ay ligtas na. Sabi ko ganon. At kilala ko na ang Panginoon, sabi niya ganon. Tapos, sige po, i-review ko lang po kayo kako, sabi ko ganon. Di nung tinanong ko na kung sakaling dumating sa kanya yung tinatawag na kamatayan, 100% ba natanggap niyo na po ang Panginoon? Sabi ko, kilala ko na ang Panginoon, sabi niya. Pero hindi niyo pa tinanggap ang Panginoon. Bakit kailangan pa ba yung pagtanggap? Sabi niya ganon. Pagka once na ikaw ay nakakilala ka na sa Panginoon, andun na. Kasi buhat pa nung apat ang anak ko, Kristiyano kaming lahat, sabi niya ganon. Pero ang importante po kako yung tatanggapin natin siya sa ating puso, magsisi ng kasalanan, sabi niya. Kilala ko na ang Panginoon. So, yun, inano ko, talagang binlap ko na siya talaga. Ipinatanggap ko talaga ang Panginoon. Sa totoo lang, maraming Kristiyano ngayon na hindi nila alam yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Basta ang kilala lang daw nila ang Panginoon. Kaya buhat noon daw sila ay malilit pa yung mga anak niya, ay Kristiyano na raw sila, sabi niya. Kristiyano lang, nasabing Kristiyano, pero hindi nila alam yung salvation nila, yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya sa pagsosolwin talaga ay may ma-encounter at may encounter ka talaga na talagang ipatanggap mo talaga si Jesus Christ sa kanila kasi hanggang sa pagkilala lang talaga ang alam nila. At sana tayo po bilang isang soul winner ay wag po nating hayaan na ganun ang mangyari. Kaya at tayo ay baka tayo ay paikot-ikutin lang din ng mga taong masesira natin. Wag nating hayaan na ganun. Yun lang po. To God be the glory. Amen, Sister Benny. Thank you. Actually, meron nga rin ako na-share na isang
estudyante, college student sa UC. Nung nagpakilala ako, sabi ko, 5 minutes lang, mag-share ako ng gospel. Ang sabi pa naman sa akin, hindi kami nakikinig sa mga ibang sekta. Sabi ko, bakit? Ano ka ba? Jehovah Witness daw sila. Oo. Ayaw talaga ang tigas ng ulo nila. Sabi ko, no, gito na lang bago ako umalis. Sabi ko, sakaling dumating ang kamatayan sa iyo, 100% ka na ba sure na pupunta sa langit? Sabi niya, hindi. Kasi yung kaluluwa natin at katawan, binaon sa lupa. Ganun ba? Ganun ba yun? At naghihintay tayo pagbalik ng Panginoong Jesucristo at doon makikita yung kaligtasan. Okay. Sabi ko, naku ading, kung makinig ka sana. Pero ang tigas kasi talagang nadoktrinahan. So, mahirap naman makipag-away pa pagdating doon. At ang religion hindi pinag-aawayan. So, Sister Vicky, Amen. So, ayan, lahat ng sinabi po nila ay nai-enjoy yung buhay Kristiyano kasi naunawaan natin. Salamat na yung nga, dapat talagang totoo nating tanggapin ang Panginoon para hindi tayo gumagawa ng sarili natin na pangunawa. Nalalo yan, yung sabi na, ay Kristiyano ako, pero sa sarili niyang pangunawa, hindi po sa Word of God. Kaya salamat sa preaching ng PMA Baptist Church. Yun po yun, yung kwan ni Pastor na salamat na pag-preaching, tanggapin natin, huwag nating kontrahin. Kasi pag kinontra natin, kitang-kita po yung kamangmangan natin. Na member po tayo ng PMA Baptist Church, pero iba yung rason mo na andun yung pagkontra. Kaya salamat at nandyan na sa ministry na binigay ng Panginoon sa atin. Na yung nga kanina nasabi ni Sister Beth na salamat nung umpisa pa lang tayo sa church, ando na agad yung conviction. Hindi ka magkakaroon ng conviction pag hindi mo totoong tinanggap ang Panginoon Jesucristo. Kung wala kang obedient heart, nasa buong Bible andyan, wala na pong ibang sinabi to be obedient. Kaya tingnan po natin, andyan na lahat ng sinabi nila, Sister Irene, Sister Beth, Sister Benny, bakit na experience yung andun yung pangunawa, andun yung pagmamahal, andun yung kasiyahan natin na salamat sa Panginoon na mula umpisa ng PMA Baptist Church ay hanggang ngayon po nag-i-enjoy na lingkod ng Panginoon. Kasi nga po, nung tinanggap natin totoo sa puso natin ang Panginoong Hesukristo, ito po yung natanggap po natin. Tingnan po natin sa 2 Corinthians, kasi 25 minutes po yung record, kaya inano namin yung 30 minutes dito sa studio. Sabi niya po dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, sabi niya, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Iyon. Kailangan magpatuloy tayo na kahit na ang dami na natin yung mga nasisira na pilosopo, yung talagang ayaw tumanggap sa Panginoon. Parating sinasabi, Sister Beth, gustong-gusto niya doon sa may Burnham, marami dyan nakakaawa po. Mga estudyante, pero nakakalungkot na ayaw nilang maniwala, walang Diyos. Na kayabangan lang po yun, yung tas gaya-gaya na sa school nila naririnig din sa mga kaklase. Kaya tayo na binigay itong ministry sa atin, huwag tayong, anong sabi niya dito, faint not. Huwag tayong manglupaypay, huwag tayong umalis, magpatuloy po tayo at tingnan po natin na gustong-gusto ng Panginoon na ito yung mangyayari sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 25, sabi niya dito, now concerning virgins, I have no commandment of the Lord. Ito yung mga hindi pa nakakatanggap. Yet, I give my judgment as one that obtain mercy of the Lord to be faithful. Diba? Ibig sabihin, yung faithful, andyan na sumusunod tayo, lalong-lalo na po sa Great Commission na mahirap, maraming challenges na kasabi nga sa preaching ni Pastor. Kaya may church na itinatag ang Panginoon para dito tayo ma-educate, dito tayo tuturuan ng manners na nakakalungkot. Yun na rin yung pinag-uusapan namin kanina. Sa school, wala na po yun, tinanggal na po yun. Kaya nakakalungkot, kaya tayong mga nanay, sana makita pa sa ating mga anak yung manner. Lalong-lalo na po nandito po tayo sa PMA Baptist Church. Sabi nga ni Pastor, makinig ka lang sa preaching para may ia-apply ka. Huwag natin sasabihin na iba ng panahon ngayon na pahalagahan natin na tayo idinagdag dito sa talagang
simbahan, right church na nandyan salita ng Diyos ang ipinapahayag na wag nating tulugan yung preaching kasi nga ang preaching ito yung nagbabago ng buhay na yung mercy na sabi nga sa preaching ni Sir Pastor Bernard kagabi sa Ilocos, sabi niya yung mercy yung tinanggap natin, mercy and grace. 'Di ba? Kapag pag mga nagpa ako ipapangalan ko babae Mercy saka Grace. Kasi nga yung mercy not receiving what we deserve. Amen. Tayo nung di pa natin tinanggap ang Panginoon sa impyerno tayo pupunta. Pero nung tinanggap natin ang Panginoon, andyan na yung mercy and grace. Yung grace na talagang tinanggap natin yung buhay na walang hanggan. Kaya yan lang po yung talagang sa church. Kaya may church na itinatag ang Panginoon para andun ma-educate tayo at maturuan po tayo na yung pagmamahal ng Panginoon ay maipasa din natin sa mga next generation. Kaya yun lang po sa ngayon at abangan po natin yung na-record po namin sa From Ilocos. Amen. Revival po nila doon na nakaka-bless na dahil din sa soul winning na nanatili po ang Duminden family, nakaka-bless kasi hanggang apo nila makikita mo, magagamit din sila sa soul winning. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Sister Vicky, thank you. Sabi nga sa John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So sana pahalagahan natin yung salita na to. Amen. Magpatuloy lang po tayong mga tinawag na totoong tumanggap sa Panginoon Kristo. Magpatuloy lang na i-spread ang gospel ng Panginoong Diyos. So ready na, Brother Mark, para sa video Yan, yung ng mga mothers from Ilocos. huling nanonood, Sister Raquel from Cagayan. Good morning. Hindi ako maka. Go po. Hello! Good morning everyone sa lahat ng mga mothers dyan ng PFA Baptist Church at maraming salamat sa Panginoon. Andito na po tayo sa ating online morning devotion ng programang Ang Pagmamahal ng Isang Ina. At ang ating topic po ay Commit to Win Souls and Discipleship. At mahalagang bagay po ito na ating matutunan mga nanay, kaya tayo po ay makikinig at tayo po ay mapalad ngayon dahil marami po tayong mga kasamang mga pastor's wife at saka mga mothers din na nasa ibang church. At ayan, kasama ko rin Sister Vicky na kasama natin sa host dito sa online morning devotion ng mga mothers. At bago po tayo mag-start ay mag-pray lamang po tayo. Ano po? Sige po. Let's close our eyes and let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito. Sa umagang ito na ito po ay meron pong programang pagmamahal ng isang ina every Friday. At tulungan niyo po mga nanay po na sila po ay mag-challenge po na commit na mag-involve sa soul winning at mag-disciple po. Tulungan nyo rin po kami na itong programang ito ay maging blessing po sa lahat po ng mga nakikinig at manonood. At patawarin po kami sila ng aming mga kasalanan. Thank you po sa mga guests po namin sa programang ito, sa buhay po nila. At kami po ay patuloy na matuto ng salita ng Diyos. Thank you po sa mga blessings. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon po ay i-introduce ko po ang mga kasama natin dito sa ating programa. At hindi lang po yung mga mothers na nasa BMA Baptist Church ang kasama natin. Kasama po natin ngayon si Sister Joji. Joji! Dahil siya po ay palagi natin iniimbitahan, ay ngayon nahuli po natin siya. Nahuli natin siya. Dito rin po ang First Lady na si BBC Santa Cruz Mission, si Ma'am Joy Dumenden. O, di ba nakakapalad natin? At sa kabila naman, nandito naman po si sabi ni Sister Vicky, sina Sister Kay Dumenden and Sister Cyril Dumenden. Yan po. Sila po ay the whole family na naglilingkod sa Panginoon. At ngayon, maririnig po natin ngayon ang testimony ng nanay na sa kanyang
karanasan sa pagsosoul winning. Ayan, siya po ay nagkaroon ng desire na mag-win ng kadalawa. Pakinggan po natin Sister Georgie. Hello, good morning sa mga nanay dyan. Kilala niyo ako, hindi sa Sister Jody, kundi Kailana. Joke lang. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi nga, sabi nga, narinig ko kay Pastor, pasulpot-sulpot, pero takas naman po ako. Pero dahil sa pagtatakas, halimbawa ko si Jonas. Pero anong ginawa na Panginoon kay Jonas? Binuga niya doon sa ibig sabihin doon, para sa akin. May pinapakita ang Panginoon para sa akin. Dumating sa akin kasi na nanghina sa pagsulwini. Pero kinakatok pa rin ng Diyos ang puso ko na ibalik ko yun. Dahil kung hindi ako naligtas na walang nagsulwini sa akin, hindi ko makikilala ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakita ko dito ngayon sa Ilocos, Pastor. Sabi ko kanina, nahihiya ako magpakita kay Pastor. Pero nandiyan ang Panginoon, binigyan niya ako ng kalakasan na makita ko sila. Ang saya namin, nakita-kita kami. Kaya may plano ang Panginoon sa akin. Kung saan man ako, ibalik ko yung pagsusulmin ko. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil iniligtas niya ako at nakilala ko siya. At dumating na pati anak ko maganda. Answer prayer kasi Sir Mike, pinag-pray ko yun sa Panginoon. Sinulat ko pa ang prayer ko at inano ko sa Bible. Na Lord, sabi ko, ibigay mo sa anak ko na siya ang maasawa ng anak ko. Ikaw ang muna, ang kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko. Pero answer prayer, binigay ng Panginoon dahil may plano ang Diyos na magkaroon sila ng gawain sa Mungkada. Ako, at nagpapasalamat ako pala Ma'am Vicky, kay Ma'am Joy, kay Ma'am Sheila, at kay Ma'am Carrie, at kay Kay, kay Ma'am Siren. Salamat. Alam ko, pinagpipray niyo ang aking pamilya. At sa biyaya ng Panginoon, makabalik ako muli sa pagsulwini at magyaya sa church. Yun lang, God be the glory. Amen. Ayan. Napakaganda na testimony ng buhay ni Sister Georgie. Ayan. At hindi lang sa kanyang sarili, yung kaligtasan na kanyang tinanggap, yun po ay na-extend sa kanyang mga anak. Ngayon ay nagbabalik loob ulit siya sa Panginoon. Okay, at yung topic natin na commit to win souls and discipleship, ay ito po ay pinili na topic ng ating pastor dahil nais ng pastor natin na hindi lang yung mga full-time staff ang magsosoul winning. Kasama lahat ng mga miyembro ng church. Kaya yun po yung ating topic po ngayong month ng June hanggang July. At ngayon naman po ay kasama din natin si Ma'am Joy. Naman din na alam po natin na bagamat sa kanyang maraming pag-aasikaso, diba bilang mga nanay ay maraming inaasikaso. Tanungin naman po natin siya kung ano po yung kanyang kanyang testimony tungkol sa soul winning. Ayan po. Punta po tayo kay Sister Joy. Yung sinasabi ko nga yung Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy foot shall be established. And then another passage is Galatians 6:9, which is, sabi niya, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, and if we faint not. So, maliwanag yung dalawang na yung passage. Dahil, ano yun sa buhay ko. Dahil kung hindi ko itinumit yung sarili ko sa, ang tutor ko nun sa soul winning, si Ma'am Nancy.
First time ko na nag-soul winning, siya ang kasama. First time ko na nag-seminar ng soul winning, si Sister Yoli. Sa discipleship naman, si Sister Yoli ang pagdating sa discipleship. Dahil kahit bumabaha, dadaling ka niyan dun sa talagang aayawan ng sitwasyon. Pero pinapakita lang ng Panginoon na piniprepare lang pala tayo sa malaking gawain. Ako'y nagpapasalamat dahil dun sa Galatians 6:9 na yun, kung hindi tayo mapapagod, magsasawa, mananawa, ayaw sa gawain, ay sabi nga, we shall reap if we faint not. 30 years ago, kasi 30 years na akong baptist and 15 years na akong full-time. Full-time as full-time staff. Sabi ko nga, masaya ako nung nag-60 kasi half of my life, kumbaga even na. So sabi ko, Panginoon, pantay na. Hindi ko alam kung anong gagawin mo na sa akin. So, kung hindi tayo magpapagod, at ikukumit natin yung ating sarili, makikita natin sa ating mga bunga. Bunga sa pananampalataya, hindi bungang araw. Kasi, hindi ko akalain na meron din pala akong bunga sa CSI. Hindi ko alam yon na si Melody Alarba at ang pamilya niya na nag-full time, ay bunga ko pala siya. Ako pala ang nag-share sa kanya ng Bible study, and then nadala namin yung pamilya sa church. Na-enjoy na nila hanggang sa nag-full time. Hindi ko rin inaasahan na nagkaroon din ako ng bunga, bagyo. Yung katabi ko, bunga namin ito sa Bible study kasi tinatagoan kami sa pag-Bible study, biglang walang tao sa bahay nila. Pero, sabi nga, if we are, talaga tayo mag-tiyatsaga, sabi ni Pastor, maniwala ako walang tao dyan. May ilaw sa bahay. So, yun. Yun ang mga experience namin. At saka the family of Mansano, na hindi ko akalain na magiging faithful sa church. At yung mag-iina ni Kayago, na ngayon ay kailangan na lang ipalo para makabalik ulit sa church. At dito naman sa Santa Cruz, yung mga nakikita ng mothers ay yan na po yung bunga ng pagtsatsaga ng pagtutulong. Na umabot na sila ng 10 years. Kaya nga sa anniversary, meron na silang parang yung sa PSS, Certificate of Appreciation. Nalaban, Ayan, napakaganda ng kanilang testimony, di ba mga mothers? At ngayon naman po, bago si Sister Vicky ay papakinggan naman natin yung mga bagong mga missionary sa mission field, kung ano yung kanilang mga naranasan sa soul winning at sila ay nagpapatuloy na mag-soul winning. Yan po. Dito po si Sister Kay Dumenden, asawa po ni Preacher Michael sa Mungkada Mission. Magandang umaga po. Isang pribilehiyo po na maimbitahan po sa ganitong programa po and makapagsalita po ng testimony. And una po, nagpapasalamat po ko sa Panginoon kasi po hindi ko rin ako akalain na ako po ay mapupunta bilang sa isang mission. And papasalamat din po ako sa Panginoon dahil ako po ay nag-iisang preacher's wife. And wife na po. And ngayon po ay hinayaan po kami ng 2 anak. Sabi po ay, dito po is, sabi po is kung paano yung ating commitment sa soul winning. So ako po bilang isang wife po and meron po akong 2 anak. Hindi po muna ako talaga pinapasama ni Sir Mike sa area. Kasi po, dahil po sa 2 bata.
Pero po, yung commitment ko sa pagbili ng kaluluwa ay biyaya po ng Panginoon kapag tuwing linggo na meron pong mga bisita, and ganun din po ay nakakapag-win po ako ng, hindi po nawawala na makapag-share po ako ng gospel. Ayun po. And nagpapasalamat po ako kasi yun po yung ano natin a Great Commission. Yan po yung sabi nga po sa Matthew chapter 19, chapter 28, verse 19 and 20. Sabi po dito, teach all nations. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Holy Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, yun po ay isang, ano po natin, ito po ay isang trabaho po natin bilang isang Kristiyano. Ayan, sabi nga po, ang pinaka-work po ng isang church sa church ay ang mag-win po ng kaluluwa. Kasi po, pag nawala po yun sa simbahan, sino po ang tuturuan po ng church? At yung commitment ko po na makapag-win po, biyaya po ng Panginoon na pag may mga bisita po sa church ay nagagawa ko po yun. Kasi nga po, hindi nga po nakakalabas sa area dahil po may dalawang bata. Pero praying po na kapag okay na po yung dalawa, medyo ano na po yung edad nila at ano ay makakasama na po muli ako sa area. At alam ko po yan na siguro po naranasan din po yan yung Sheila ng mga unang ano po sa mission na hindi po kasi madali. Sabi nga ni Pastor Hill, anong gagawin mo dun sa area? Mag-aalaga ka lang din. Hindi, stay ka na lang dun sa bahay. And biyaya po at kapasalamat din po ako sa Panginoon dahil po ang mission po natin ngayon po dun sa Moncada ay unti-unti po ay nag-increase din po ang ano po doon, ang numbers natin. And pray nyo po na this coming din po, July 17 and 18 po ay aming po First Old Fashioned Baptist Revival po. And aming po 3rd year anniversary this coming July 20 po. And pray po na ma-invite po namin kayo church FA sa aming mission at makita nyo rin po yung kagandahan ko doon sa mission. And pray po na lalo pong lumago po ang mga tao po doon, and pray po na yung mga tao po doon ay nagkaroon po ng puso na mag-involve din po sa soul winning and discipleship. At magkaroon din po rin sila ng committed heart na mag-win po ng kaluluwa at mag-disciple. At maraming salamat po church. Pag-pray po ang kami po. God be the glory. At ngayon naman ay kasama din natin si Sister Cyril Dumenden. Sila po ay sa Santa Maria, Ilocos Sur Mission. Good morning po sa inyo lahat at salamat po sa privilege na makapag-share po ulit sa inyo ng testimony rin po na kung sa sarili ko po hindi po karapat-dapat, pero salamat sa Panginoon dahil binago po ng Panginoon dahil po sa soul winning. Kaya pasalamat po ako dahil yun po yung una ko pong natutunan sa simbahan. Hindi po yung paano umawi sa choir kundi yung soul winning. Kaya natutunan ko po na i-enjoy ko yung soul winning na pagpupunta po sa area. Ang nag-disciple po sa akin si Ate Vicky. At pinabalik po niya ako sa young people na mag-observe po ako paano po mag-share. Ang una ko pong experience sa soul winning is yung nagpapaserox po ako ng tracts. Tapos nakakonsensya po ako kasi yung may-ari hindi man sineserox yung tracks doon sa ano niya, pero hindi niya alam kung ano yung nandoon, kaya nanginaya ako. Pero hindi ko pa po alam, hindi ko pa po memorize. Sabi ko, pwede ko po pang basahin po sa inyo yung tracks po. Sabi niya, yung gospel tracks po na pinaserox ko po. Ay, sige, sabi niya. Tapos, naalala ko po nakalimutan ko yung pangalan niya, pero may pagka-Chinese. Siya yun po, habang binabasa ko po, nanginginig yung kamay ko. Kasi first time ko pong mag-share nun. At
Yun na po, so, tuloy-tuloy na po na talagang andun yung kasiyahan mo na kapag nakapag-win ka ng kaluluwa, hindi kayang bayaran ng pera. Yung kasiyahan ng soul winning. Sa soul winning and discipleship, natutuwa po ako nung yung camera woman po namin, yan, si Gwen, ay bunga rin po siya ng discipleship. Yan, nung high school po siya is talagang sinusundo namin at ako rin po nakapag-share sa kanya. Tapos nakasali rin po siya ng choir. At nakakatuwa po na ngayon kasama po namin siya at bago siya pumunta ng Canada ay kita-kita pa kami. At pinag-pray ko rin po nung nag-Bible school po ako na magkaroon po yung bunga sa buhay ko, yung magkaroon ako ng isang family na tuloy-tuloy sa church. Kaya nung nag-Bible school po ako, pinag-pray ko na may bunga, yun po yung sa Larzon family na talagang answered prayer din po talaga. Kaya hindi lang po talaga sa sarili natin. Kahit ano pong sikap po natin din na mag-share kung wala po yung magandang relationship natin sa Panginoon, ay andun dapat yung good relationship natin sa Panginoon para magkaroon po tayo ng bunga. Kaya natutunan ko po na ayusin po yung testimony ko, ayusin din yung ugali ko, yung mainisin, yung madaling mainis, yan. Pag makulit yung disciple, yan. Kaya talagang sa soul winning and discipleship po talaga, ako rin po is binabago rin po ng Panginoon. Kaya dami ko po natutunan sa programa ng church na yun talaga po yung main thing. Kasi talagang tayo rin po mismo, tayo rin po talaga yung hinuhubog ng Panginoon. At binabago at mas lalo tayong ginagawang humble. Kasi yung mga tao sa labas talagang hindi naman nila gusto yung sinasabi mo eh. Kaya talagang ibababa natin yung sarili natin para maabot sila. Kaya papasalamat po ako na andun po yung kasiyahan ko na may ganun programa ang church. And yun lang po. And please pray po sa Santa Maria Mission. Magsi-second year anniversary, mission anniversary po kami this September po or October. Kaya pray nyo, please pakisama po kami sa panalangin. And yun po, to God be the glory. Amen. Ayan, nakita nyo naman mga mothers, yan, sa inyong pakikinig ay prayerfully ma-challenge kayo sa kanilang buhay. At sa pagtatapos po natin ng programa ito ay mapapakinggan din po natin si Sister Vicky na kasama po natin dito sa Amen. Muli, isang napakagandang umaga at nandito na naman yung mga mapagmahal na ina. Ayan, masasabi ko mapagmahal na ina yung programa natin na kung walang nanay na nagmamahal sa mga anak, ang tunay na pagmamahal po ay dalhin natin sila sa Panginoon. Kaya masasabi ko na mga ito nakikita ko, sama-sama kami mga nanay na andoon. Salamat sa Panginoon na nilagay sa puso namin na ibigay namin yung tunay na pagmamahal sa mga anak namin, yung makita sa gawain na hindi agad-agad. Ako din, hindi mula bata, naging baptist ako, pero yung natutunan natin bilang isang Pilipinong nanay na yung pagdidisiplina sa anak na dapat maging masunurin. Mula sa atin, naging masunurin tayo. Kaya yung mga anak natin, naging masunurin. At nung nadala po sa simbahan, ayan, wala po silang ginawa po yung nga siya sabi ni Mr. Cyril, yung sumunod sa programa ng church. Ano yung main thing na programa ng church? Yung soul winning. Kaya lahat po dito, bunga ng soul winning, na alam ko si Ma'am Joy, siya din po yung nauna sa church. Nasa pagmamahal sa kanyang mga anak, dinala niya yung mga anak niya sa church. Kahit nagtatrabaho siya, marami siyang gawain, ay talagang dinala niya yung mga anak niya lalaki sa church. At ito yung bunga. 3 preacher boys na puro nasa mission at may nagagandahang mga manugang, di ba? So, ako'y nag-bless na kahit wala pa akong may dalawang singer pa, si Ina sa Casimira. So, nakaka-bless na bilang isang nanay, yun po yung
pinapasalamat ko na nadala ako sa church na hanggang sa pagsumunod po tayo, andyan yung Virtus Woman, andyan yung instruction ng Panginoon kung paano gagawin natin bilang isang nanay. At hanggang sa kaapu-apuhan, ako'y kitang-kita po kila Ma'am Joy, sa amin, si Ma'am Joji, na sigurado na po na sa gawain din po yung mga apo po namin. Kaya, ayan, yung itong dalawa, dumaan din sa pagkayang people yan. Sister Cyril, nung tumira sa amin, kaya naging full time kasi naano sa bunganga ko eh. Kung hindi siya nag full time, ewan ko kung nakapag-asawa ng preacher. Di ba? Kaya sabi nga niya kanina, Benero. Sabi niya kanina, sumunod lang sa programa ng church. Na makita natin, puro kami lahat dito, puro mga working. Kasi Ma'am Sheila, naging teacher din po siya. Pero yung last na buhay po namin sa gawain ng Panginoon. At yun po yung pinaka-the best, yung nasa gawain ng Panginoon. Kaya ito, nag-enjoy po. Masaya na nakakasama sa pastor's wife. Na imposible na magiging pastor's wife ako. Pero blessing, nakakasama ko ang mga pastor's wife at ang mga preacher's wife. Ilang po, to God be the glory. Amen. Maraming salamat sa Panginoon at tayo ay nagkaroon bisita po ulit sa ating online morning devotion only at PMA Baptist Church. At mga mothers, ang masasabi ko lamang ay ang soul winning ay hindi burden. Ito ay pinapakita natin na ito ay pagmamahal natin sa Panginoon. At tayo ay magtuloy-tuloy na mag-quit. Quit po tayo na tayo ay mag-angkay ng kaluluwa sa church. At yung power of preaching ay kapag nadala natin po sila sa church, yung power of preaching ay mababago po ang kanilang buhay at tayo ay instrumento sa pagbabago ng kanilang buhay. At maraming salamat sa Panginoon sa umagang ito na nakasama natin sila Sister Cyril, Sister Kay, and Sister Joy Sister Jojo din na patuloy natin silang ipanalangin. Kasama natin sa panalangin ang kanilang gawain. At maraming salamat po and to God be the glory. Amen. Amen. Ayan po at welcome back po sa ating studio at maraming salamat sa mga napakinggan natin na mga messages ng mga pastor's wife and mga mothers na kasama natin sa Ilocos Sur. At patuloy nating ipag-pray po yung kanilang anniversary dahil may mga challenges na nangyari sa kanila doon. Makita nyo naman po at the age of 60 na po kasi si Sir Jojo eh. Medyo parang binigyan ni Pastor RJ ng talagang encouragement dahil talagang meron silang mga napagkatiwalaan na doon na mga members ay sila po ay pupunta sa ibang church. At yung nangyayari sa atin dito sa PMA Baptist Church ay nangyayari din doon sa church po nila. Kaya kailangan po nila ng panalangin, ng encouragement at maging blessing tayo sa kanila. Kaya nag-decide po si Pastor RJ na siya po ay magbibigay ulit ng encouragement dun sa mga members po nila na mapakinggan yung mga messages ng salita ng Diyos. At nandito po si Sister Joji na sabi ni Pastor RJ kay Sir Michael Dumenden, pwede bang ma-invite yung yung member namin na bumalik dito sa PMA Baptist Church. Sabi ni Sister Joji, kahit saan-saan man siya mapadpad ay nandito pa rin yung kanyang puso sa PMA Baptist Church. At nung nagpe-fellowship kami, naramdaman daw niya yung pagmamahal ni Pastor RJ sa kanya. Kasi laging lagi siyang pumupunta sa kanyang mga apo. Mahal na mahal ni Sister Joji yung mga apo niya. Sabi po ni Sister Joji, tunay na hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na kahit katigas ng puso na isang tao,
Pag ikaw ay ligtas, kahit takas ka ng takas, takas ng takas ka sa Panginoon, hindi ka talaga makakatago sa Kanya. Salamat dahil ang Diyos tunay ang Kanyang salita. Biyaya ang ating kaligtasan. Pastor, sorry kung ako po ay wala-wala. At maraming salamat sa pagmamahal mo po sa aming members. To God be all the glory. Yan po. At andyan din Sister Geraldine, Sister Teresa Rivera. Good morning po. Diyan sa Rosario. Yan, ipag-pray din po natin dahil malapit na rin po ang kanilang Old-Fashioned Baptist Revival sa July 3. Sister Christy Asperas Labot Colyogan. Amen po. Ayan, Sister Christy, yan, tuloy-tuloy ka lang dahil sa iyong pagtuloy-tuloy ay andyan yung mga anak mo na susunod din sa iyong pananampalataya. Kaya magpatuloy kayong mag-asawa. At ang mai-share ko lamang po ay yung napakaganda ng message ni Pastor Bernard. Opo. Na bagamat paulit-ulit po yung yung message na yun, may mga po talaga, may mga bago, may mga fresh na mensahe yung verse na yun na Lamentations chapter 3 verse 23. Yan. They are new every morning, great is thy faithfulness. Bakit kailangan tayong mag-commit na mag-soul winning at mag-disciple? Dahil ang unang nag-commit sa ating buhay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Na hindi siya bumitaw sa kanyang commitment, na hindi niya binaliwala yung kanyang pagmamahal sa atin. At bakit kailangan nating mag-commit na mag-soul winning, mag-akin ng kaluluwa, magkaroon ng bunga sa pag-share ng gospel? Dahil ang Panginoong Diyos ay siya yung unang nag-sacrifice. Ayan. Yung mercy niya, yung mercy ng Panginoon, sabi nga, not receiving what we deserve. Yun. Hindi natin tinanggap yung deserve natin, yung impyerno. At yung mercy at saka grace, hindi yan pangalan ng babae, sabi niya. Yung mercy at grace, yan ay simula pa noong nilikha ng Diyos ang mundo, meron na siyang mercy and grace. Meron ng attributes ang Panginoong Diyos ng mercy and grace. Yung grace naman is receiving what we do not deserve. Yan. Yung langit. Yan. Kaya maganda po yung dalawang yung nabinitawan ni Pastor Bernard na kung ang Diyos ay meron siyang commitment sa hindi lang sa akin, sa lahat ng tao sa buong mundo, ay bakit tayo na iniligtas niya sa apoy ng impyerno, bakit hindi natin kayang mag-commit na mag-share ng gospel? Ayan po. At ngayon pong umagang ito ay tatanungin ko po yung mga dito, mga full-time mothers kung sila po ay nakapag-soul winning dahil bibigyan natin sila ng mga produkto ni Sister Joji kasi nagbigay si Sister Joji ng mga products niya kasi itong member natin na ito ay talagang busy sa kanyang mga produkto. So ayan po, Sister Emilia Wayaway, ayan po, alam ko po na siya po ay nagtutuloy-tuloy din po sa pagsusulwining po niya sa ibang bansa po. Sister Emilia. Okay ba yung audio ko? Apo. Good morning sa ating lahat. Yun nga po, at nakapaka-importante talaga yung soul winning. Kasi minsan nga kahit sabihin mo nag-church, hindi ka makapante ay magkampante dun kasi minsan tinatanong mo sila kung sa pagdating ba ng kamatayan ay 100% ba silang pupunta sa langit, ay hindi daw nila alam. So nakakalungkot yung ganon. So ang ginagawa lang ay rini-review or sinishare mo yung kaligtasan. Kasi although yun naman ay active sa church, pero
pag tinanong mo ay hindi nila alam. So, yun yung isang encourage sa atin na kahit sa family natin na kahit sinasabi lagi na ganito, ganyan, hindi pa rin nila naunawaan. So, nandun yung prayer na kahit anong panggugulo ng Diablo ay huwag tayong huminto dahil tayo lang yung inaasahan din. Kung mawala pa tayo ay sino naman ang magpatuloy mag-share sa kanila, mag-encourage sa kanila. So, yun po yung nagpupus sa akin bakit ako kahit hindi consistent yung soul winning ko ay nagpapatuloy pa rin kahit walang everyday na ano ko. Pero alam ng Diyos na everyday akong nag-message sa mga friend ko kung papayag sila or minsan may pumapayag, minsan hindi. So yun yung ano ko. At yun lang po, salamat. Amen. Punta naman po tayo sa mga full-time mothers. Unahin natin, Sister Jamaica. Good morning po sa ating lahat. Thank you po mga host. And doon po sa napanood po natin video, nakaka-encourage talaga. Totoo po yung sinasabi po nila na kung walang nag-soul win sa atin, walang soul winner na church, syempre, wala tayo ngayon dito na nakakapagbigay ng patotoo. Yun, napakabuti talaga ng Panginoon sa ating buhay kasi nga, hindi niya hinayaan na pupunta tayo ng impyerno, pinadalhan tayo ng soul winner. Ngayon, tayo naman po yung nagpapagamit sa Panginoon magso-soul win. At doon naman po sa area Pambihira, may nasharean po ako matanda doon na sabi niya sa akin, i-share ko sana yung salita ng Diyos sa kanya. Pero sabi, istorbo daw yung i-share ko sa kanya na may gagawin daw siya. Ang sabi ko naman, istorbo po pala yung Panginoon po sa inyo. Paano po pag hindi kayo binigyan ng lakas, magagawa niyo po ba yung yung gagawin niyo po ngayon? Sabi, kasi, pinapakita niya talaga na naiinis siya na, pinipilit ko siyang i-win. Pero ayaw niya talaga istorbo daw yung i-share ko sa kanya. Kaya, naiinis man, pero naganap na lang ng iba. So, mas marami pa po ako nabahagian doon. So, yun po, talagang patience po yung, magkaroon tayo ng long suffering, patience, yung ipamuhay po natin yung good spirit talaga. Yun yung kailangan po natin sa pag-uwi ng kaluluwa at pagmamahal po sa kaluluwa. Yun lang po talaga, Daglar. Amen. At salamat po sa lahat ng mga napakinggan natin. At totoo yun, kung babalik-balikan natin yung panahon na tayo ay tumanggap din sa Panginoon sa pamamagitan ng may nag-soul winning sa atin, yun yung magpapahumble sa atin lagi, na lagi nating sasabihin na wala talaga tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At yun din yung magdadrive sa atin na mag-win pa ng maraming kaluluwa kasi kung tayo ganun yung ginawa ng Diyos sa atin, ine-enjoy na natin ngayon yung ating kaligtasan. So, share din natin sa iba. Kaya kahapon, sa saturation po namin ay malalaking bahay po yung aming napuntahan nila Ma'am Irene. Ang dami naming kinatok, pero less than 10 lang po ako po yung nabahagian ko. Tapos si Baneneng din sabi niya, Ma'am, wala po akong, nakalahatip na po kami ng oras doon, wala pa daw siyang nababahagian. Sabi ko, sige, mag-pray ka lang. So, ayun, doon nga sa malalaking bahay na yun ay kaunti lang po talaga yung mga nabahagian namin. Kaya yung pagpunta ko doon sa area kahapon, dahil wala pa yung mga iba Bible study ko, sabi ko, i-take ko iyon na time na magbahagi kasi nga wala akong kasama, yun. At wala pa din yung mga nasa school pa yung mga mothers na babahagian ko. So sabi ko, magbahagi ako dito. So natutuwa ako na doon sa area ng Camp 6 ay open pa rin yung mga tao. Talagang yung mga nababahagian ko doon ay, yung iba ay alam na nila. Sabi, Ma'am, ikaw po yung nag-share sa akin din noon. Yan. So, hindi ko na po naaalala. Tapos yung iba naman sabi nila, ano pong, kasi
hindi ko sinasabi yun habang nag-share ako yung church. Pagkatapos na lang, tsaka ako nagsasabi. So, may nagtanong, ma'am, ano pong church kayo? Sabi ko sa PMA. Ay, isumot laeng, sabi niya. So, parang, sabi ko, natutuwa ako kasi alam nila na wala nang ibang nag-share doon maliban sa PMA Baptist Church. So, ipagpatuloy lang po natin kasi lahat yon grabe nakaka-encourage po yung mga testimonies na narinig natin. Thank you po. Good morning po sa ating lahat. About sa soul winning naman po, ayun, nung last Friday po, sumama po ako sa saturation sa area po ni Sir Domark. At yun nga po, na first na approach naman po, kaso nga sabi niya, isa po ay Jehovah at alam niya na daw yung about sa Bible. So sabi niya, ano bang Bible niyo, sabi sa akin. Ang sabi ko, King James Bible. As ang sabi niya, King James din yun sa amin. Sabi ko, hindi po. Jehovah kayo, so hindi po King James. So pinipilit niya po na pareho lang daw po. Tapos nung tumanggap naman po siya about doon sa kaligtasan, pero sabi niya wala daw kamatayan. So sabi ko, paano niyo po nawala, nasabing walang kamatayan? Iyang katawan niyo po mamamatay po yan. So sabi niya po wala daw pong kamatayan kasi may buhay na walang hanggan na daw po. So sabi ko, oo nga po, meron nga pong buhay na walang hanggan, pero hindi naman po ibig sabihin na hindi po tayo mamamatay kasi yung katawan po natin mamamatay. So, ayan po. So, hindi po talaga nila alam yung ibig sabihin po ng kaligtasan. So, ayun po. So, ayaw ko na pong makipag-discussion ng mahaba. So, sabi ko, in-invite ko na lang po. So, pero sabi niya, hindi daw po siya papayagan ng anak niya kasi Jehovah nga daw po. At sa school naman po, hindi pa ako gano'n nakakalabas kasi nga po yun, first time, po ng anak ko po sa school, kinder. So, ang ginagawa ko naman po sa school, pag ihahatid ko ng umaga, at sinusundo ko pag 10:30, yun po, nagsishare naman din po ako dun. Pero karamihan pong nasisharean ko ay puro mga INC, yung iglesia, yun po. So, sabi nila, iglesia daw po sila. Pero kahit pa paano naman po, tumanggap naman po sila. At yun po. At wag lang po tayong magsawang mag-share. Ano man pong mga rehiyon ang na ano po natin ay na-encounter po natin ay wag po tayong magsawa. Yun po. Maraming salamat. Amen. Ayan po, at tayo po ay, anong oras na ba? Nag-overtime ng konting minutes at tuloy-tuloy pa rin po yung ating online morning devotion. Bukas po ay kasama po natin ang mga fathers sa morning devotion, mga area leaders po, ay sila po ay magsasalita. At maraming salamat sa programang ito. Prayerfully tayo po ay merong natutunan, ma-apply po natin sa ating buhay. At andyan po Sister Delia Belsuelo. Good morning sa iyo, Sister Delia. Diyan sa Ramos. Graham Max Fontanilla, a member po ito ni Sir Jojo. Gina Manzano. Good morning po, Sister Gina, and belated happy birthday. Napakatahimik ni Sister Gina sa kanyang birthday. Sister Julie Ann Bolyago, good morning po. Sister Teresita Bueno, ito po ay lola ni na Sarah Igid. Ayan po. Sister Emilia, thank you po. At Sister Geraldine, every church services, don't forget to join in the Google Meet. Yan, para makita ulit ang iyong magandang magandang mukha. Ayan. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsosoul winning at maraming salamat sa Panginoon. At hilingin ko po na si Sister Beth yung mag-closing prayer po sa atin. Amen. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga napakinggan naming encouragement, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mission na successful na mission, Panginoon, sa simbahan nila ni Pastor Jojo. At ganoon din po, Panginoon, at muli kaming nakapiling namin sila, Sister Joji, bagamat ito video lamang. At salamat din po, Panginoon, sa patuloy niyo pong paggamit sa amin, Panginoon, sa inyong gawain.
maging sa privilege, Panginoon, na maging parte kami na inyong gawain. Dalangin po namin sa inyo, O God, na patuloy nyo kaming bigyan ng encouragement, patuloy nyo kaming palakasin spiritually, Panginoon, upang marami pa kaming ma-reach out ng mga kaluluwa, Panginoon, at bigyan nyo rin kami, Panginoon, ng endurance, ng patience, Panginoon, sa mga bagamat matagal na namin dinidisciple, pero nandun pa rin pananalig namin, Panginoon, na ihipuin niyo pong puso nila, Panginoon, upang maging katulad din namin sila, Panginoon, na humahayo. Sila na mismo binovolunteer nilang kanilang mga sarili, Panginoon, upang maging parte ng gawain ninyo, Panginoon. Mandalangin din po namin sa inyo, O God, na patuloy niyo pong pagpalain ng PMABC, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain din maging si Pastor at ang kanyang family, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa programa muli ngayon, Panginoon, sa araw na ito, ang saturation, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, dalangin po namin sa inyo, O God, na ingatan niyo pong bawat isa sa amin. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan at sa anumang malubhang karamdaman. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat at labis nagpapasalamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at thank you po. Ito po yung mga product ni Sister Joji. Ayan, meron po siyang cupcake. Yan. Kung gusto niyo po, Sister Cupcake Emilia. po yan. Ito yung Torones ito. Ito yung fudgy bar. Siya rin po ang gumagawa ng fudgy bar. Sa mga members po, kung gusto niyo pong mag-order, mag-ano lang po kayo sa kanya. Yan po. God be the glory. Thank you, Sister Emilia. Pahinga na po kayo. Elizabeth Magbanwa, sir na. Good morning. Thank you po for all your testimony. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.